Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. I'm Pinky Webb. Today on the program, the Senate detains leaders of the alleged cult in Socorro after citing them in contempt. A lawmaker is convinced the group situated in the mountains of Surigao del Norte fits the classic definition of a cult. And with the alarming testimonies of the victims and the incessant denials of Socorro leaders, how can lawmakers ferret out the truth? Task Force Kapihan spokesperson Ed Sangco and Senator Bato de la Rosa join us in the program. Just a warning to our viewers, some details in this story discussion may be sensitive. Harrowing stories of abuse in the community of Socorro Bayanihan Services Incorporated, or SBSI, allegedly committed and encouraged by J. Renz Kilario, also known as Senyor Aguila. Several members of SBSI came forward at the inquiry of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs to talk about how they were forced into sexual acts and early marriages even if they were minors. They said the orders to commit illegal acts came from Senyor Aguila, who claims to be the reincarnation of Santo Niño. Senator Risa Ontiveros says the alleged cult is being used to perpetrate abuses, and any form of disobedience is punished. Kinukulong sa tinatawag na foxhole, pinapadel o pinapaswimming sa tinatawag nilang Aroma Beach, na isang hinukay na area na puno ng dumi at ihi ng tao. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan kinukulong tanaw na to ang kwanser. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario? Kahit na ikaw ay Haring Aguila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Senyor Aguila and three other member leaders of SBSI were cited in contempt and detained in the Senate after consistently lying under oath and denying the existence of child marriages in their community. Let's go straight to the source of the story. We have Task Force Kapihan spokesperson Ed Sangco. Sir Ed, maraming salamat po sa inyong oras. Welcome to the source, sir. Maraming salamat din. Magandang umaga, Pia. This is Pinky, sir. Hi, Pinky. Sorry. No problem, sir. Kayo ho ba ay nasa Manila pa rin? Yes mo, nasa Manila pa ako sa ngayon. Opo. Babalik kami doon bukas. Ang balik niyo po sa Socorro ay bukas. Sir Ed, yung pong siguro, ano yung inyong pakiramdam or overall assessment dito po sa naging unang pagdinig ng Senado? Sinabi ko nung dating interview natin na ang tinatawag namin na victory on our part na at least mapakinggan yung mga witnesses na makapagsalita at their own free will na kaharap din yung mga inaakusa nila. So yun ang nangyayari kahapon. So ikinagalak yan ng mga lalo na sa mga witnesses, yun ang hinihintay nilang pagkakataon na at least maihayag nila ang kanilang mga damdamin tungkol sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Nagulat pa ho ba kayo doon sa mga sinabi ng ilang mga testigo or alleged victim, Sir Ed? Hindi ko na ikinagugulat kasi sinabi ko na nung meeting last April 19, nung ipinatawag sila ng Socorro Task Force Kapihan at saka yung sa mga in front of the municipal officials and the PNP, mga police, sinasabi naman nila yon. In fact, marami pang mga harrowing experience ng ibang mga biktima na hindi na walang chance, hindi sila nabigyan ng chance na maihayag yun. Saka merong nag-testify doon na tinatakot, allegedly,
sa taga-kapihan, kaya hindi na siya tumuloy na magtestigo. Pero nung marinig namin originally yung kanyang mas Mas grabe. marami pa silang mas grabe. So meron pa ho sanang isa pa na babae ho ba ito o lalaki na magte-testify sana sa Senado pero sinasabi niyo nga allegedly tinakot kaya hindi po natuloy? Yes, marami pa. Marami pa. In fact, merong pang iba no mas mabigat. Pero ayaw talagang magsalita kasi allegedly tinatakot na iipitin yung kanilang mga mahal sa buhay na andun pa naiwan lalo na yung mga parents niya na andun pa naiwan sa kapihan. So ang sinasabi niyo po sa kagustuhan man nilang lumabas at isiwalat yung kanilang karanasan ay tila naba-blackmail sila hinggil sa kanilang mga magulang na pwedeng ano ho ba, may gagawin sa kanilang mga magulang kung sila ay mag-testify, ganun ho ba yun? Yes po. Mismo ang kanilang mga magulang nagsabi sa kanila na huwag mag-testify kasi baka anong mangyari sa kanila. Mismo binabantaan sila mismo na kaya daw gawin nila kung anong gusto nila doon sa mga mahal nila sa buhay. Sir Ed, pagkatapos po nitong unang hearing, sa palagay niyo ho ba meron pang ibang mga lalabas at magbibigay ng kani-kanilang mga karanasan? Siguro baka yung iba magkaroon ng lakas ng loob kasi nakikita na nila na magkaroon na na may magandang kahantungan ito. In fact, yung lumalabas merong nagpadala sa amin na video na galing doon sa membro pa nila na yung actual na child marriage na parang itinataon sa Valentine's doon nag-kiss yung mga pinag-asawa at saka merong actual na child labor. Opo. But Nagpapala sila ng mga buhangin, yung mga sinasabi ng mga bata. Meron ho kayong sinasabing video ngayon. Is this something that you've submitted dito po sa komite ni Senator Bato at Senator Risa? Hindi pa po kasi pagkatapos lang ng Senate hearing kahapon, meron ng mga naglakas loob na voluntaryo na ibinigay nila ang kanyang video kasi daw baka makatulong doon sa investigasyon. At muli, yung video ay ipinapakita po ang sinasabi niyong child marriage, ganun ho ba, noong Valentine's Day? Ito lamang, itong nakaraang February? Hindi po namin alam kung itong nakaraan, hindi ko pa rin nakita talaga yung meron bang date. Pero ang nakita ko lang sa backdraft ay parang merong Valentine's. Pero i-check ko muna sa date kung merong date. Okay. And then the other one was yung sinabi niyong child labor. Ano po yung nakita niyo sa video? Labor yung mga bata na nagpipila na merong dala-dalang sako at saka bata rin ang nagpapala ng sand inilagay doon sa sako at yun ang sinabi nila na kanilang papasanin. Opo. Papuntan doon sa kung saan nila dadalhin. And you saw this, sir? You saw this video? You saw these videos? Yeah. Okay. Yeah, I saw this video. All right. Siguro as a last question, sir, I'm gonna talk to Senator Bato de la Rosa after you. Ano ho palagay ninyo ang magiging epekto ng pagdetina kay Senyor Aguila at 3 iba pa sa Senado? Doon po sa mga miyembro at nandun po sa kapihan sa ngayon? Marami kasing nagsabi dati pa noong April na talagang parang minamak lang kami na wala daw mangyayari sa mga reklamo ng mga witnesses. Pero marami ding nagsabi na pag madetine yung kinikilala nilang mga leaders, doon bababa na sila. So malaki talagang epekto. Kasi nakikita ng mga members
nila na hindi pala totoo yung mga sinasabi nila. Kasi magaling kasi mag-twist, lalo na yung si Mamerto Galanida, siya yung pinaka-orator sa amin. So kung kahit pula, makikita mong pula, pag sinasabi niyang puti ito, yung mga tao makinig, parang puti nga, pero nakita mo yung pula. So yun ang Okay. yun ang pinaniwalaan nila, yung mga explanations, mga anong mga ginagawa ni Zerens. So sa ngayon, na nakita nila, lalo na yung mga testimonya nila, na kitang-kita naman kung nagsasabi sila ng totoo, kaya nga na-contempt. So malaking epekto ito sa mga members talaga. Sir Ed Sangco, ng Task Force Kapihan, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, sir. And Yes, coming up, maraming salamat. Senator Bato de la Rosa believes someone else could be controlling the alleged Socorro cult leader, Senor Aguila. He tells us more after the break. This is The Source on CNN Philippines. Please stay tuned. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our source today, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairperson, Senator Bato de la Rosa. Senator Bato, welcome to The Source. Maraming salamat din po sa inyong oras, sir. Thank you, Pinky, at good morning. Sir, Good morning sa ating siguro lahat. ang una ko na pong tanong, ang haba nung hearing kahapon, ano po, after that first day of hearing, para ho ba sa inyo, how would you describe SBSI? Masasabi niyo na ho bang kulto ito o pwede pa rin pong, bukas pa rin po kayo na isipin ang kanilang depensa that this is a legitimate people's organization? Yes, ang klaro dyan, Pinky, nakikita natin, the group started as a legitimate people's organization. Yung Socorro Bayanihan Services Incorporated ay legitimate yan na people's organization that is slowly nag-transform into a cult. Per definition of a cult, yung blind obedience, strong reverence to a single personality, ay nag-exist sa grupo na yan. So, Okay. Masakit man para sa kanila, no? Alam natin, masakit sa kanila. Humingi ako ng dispensa na matawag silang kulto because per definition, talagang nagka-qualify sila sa cult. So, yan ang status lang ngayon. Nagiging kulto sila from People's Organization. Nagsimula ito ng 2019 Opo. noong tinamaan sila ng lindol doon sa Socorro, no? 5.8 magnitude na lindol tumama sa kanila, and they were advised by Senor Aguila, yung kanilang leader na allegedly by divine powers, claiming to be the reincarnation of Jesus Christ, na pumunta kayo doon sa kapihan for you to be saved because Opo. it's going to be the end of the world, yung lindol daw na yun. So mag-end of the world na, then for them to be saved, pumunta sila sa kapihan dahil yun yung highest area doon sa isla nila. Sumama naman silang lahat doon at doon na nagsimula yung cultism nila. Okay. Senator, upon questioning and meeting, seeing Senyor Aguila, ano ba yung assessment niyo sa kanya, sa kanyang pananalita? Kasi napakabata. And I'm sure you're observing his demeanor. Does he seem like the leader of this SBSI ho ba talaga? He is just a figurehead. Ginagamit lang siya doon na simbolo. Kanyang ginamit yung kanyang pagpuposes ng divine powers kuno to command adherence and loyalty to from the subjects. So ginamit lang siya. Ang nasa likod talaga niya nagko-control sa organization. At yung tatlo na yon, nakikita natin yung Galanida na dating mayor for 3 Socorro. terms ng Socorro at naging may doctor of education sa degree pa, naging superintendent ng DepEd, provincial superintendent. Halata natin na sila ang nasa likod nito at saka yung tatlo pa, 3 others na nakakulong ngayon diyan sa Senado. So ginagamit itong si Senyor Aguila nitong tatlo na kasalukuyang nakakulong dyan, sir. Mamerto Galanida, Karen Sanico, and Janeth Ahok. Sila ho yung mga nakakulong. Hindi lang ha. Hindi lang yung tatlo niyan. Meron pang iba. Meron pang iba na hindi na cited in contempt kahapon. Alam ko meron pang ibang personalities dyan na nasa likuran na
nagdidikta dyan kay Senior Aguila. Makita mo naman, no? Parang Kim Jong-un na bata na, alam mo na, sabi nga niya, he was crying yesterday that maawa daw tayo sa kanya. 22 years old lang daw siya, bata pa siya, kulang sa education, second year high school lang daw natapos niya. Nakita ko naman talaga na ginagamit lang ito siya. Mayroon po mga tao sa likuran niya. Senator, naungkat ho ba, I tried to watch as much as I could, ano po, kung nasan yung magulang nitong si Senyor Aguila? Na hindi naungkat yan, ha? Hindi naungkat kahapon. Okay. Yun nga pala, annex hearing. Ay tatanong ko kung nasaan parents nito. Bakit ito ginamit nitong mga nasa likuran niya para magiging leader ng grupo. Alright. Senator, so there's a lot, no, that was discussed, private army. Pag-usapan na po natin yan because nagtagal din po. I mean, there was some time allotted to yung picture. Kasi meron po akong naabutan na 2 police that you were questioning, ano po, together with Senator Risa and Senator Francis Tolentino. And tinanong nyo na nga po bakit ka umalis bilang pulis? Naalala ko pa sabi ninyo, ang taas ng sweldo nyo, sinabi nyo pa na during the time of President Duterte, dumoble ang inyong sweldo, bakit kayo umalis? And to that, they were responding na masyado daw silang napapalayo sa kanilang mga pamilya. What was your assessment dito po sa 2 dating pulis? Well, uniform ang nilang sinasabi, no? Gusto nila mapalapit sa pamilya, kaya sila umalis sa serbisyo. Pero sa nakita ko Pinky, nagkasubuan na lang ito. Kahit na hirap sila doon sa kapihan, ay kita mo yung sitwasyon na doon na medyo hirap din talaga. Sayang yung kanilang pag-alis sa serbisyo. Uniform yung sagot nila, gusto nilang mapalapit sa kanilang pamilya. We respect that reason. But then again, nahalata na talagang kuan na lang nila yun. Yung justifying reasons na lang nila yun para masabi na hindi sila nagkamali sa kanilang desisyon. But again, wala tayong pakialam dyan kung gusto talaga nilang pumunta doon. They are free to exercise their faith. Kung anong gusto nilang gawin sa buhay. Ang sa atin lang, in the exercise of their faith, wala silang mga constitutional rights, lalong-lalo na sa mga minor de edad, na mga subjects nila na ma-violate. In fact, you said that a number of times, sir, na yung inyong pananalita is wala naman ho talaga kayong pakialam kung gusto nila doon sa kapihan, kung gusto nila mag-form ng grupo. Basta sinasabi nyo, do not commit any illegal acts and do not commit human rights violations. Senator Bato, I just need to take a very short break. This is The Source on CNN Philippines. Please stay tuned. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our source today, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairperson Senator Bato de la Rosa. Senator, during the hearing yesterday, I know nagbigay po ng actions taken yung NBI, hindi ho ba? But there was one point there that caught my attention. I don't know if it caught your attention as well. Yung sinabi ng NBI na hindi nagpupunta yung mga respondents doon sa kanilang imbitasyon for an investigation. And at some point, the NBI even said, they sent a letter to SBSI saying that kami na lang ang pupunta dyan, we will conduct a preliminary investigation, but please assure our safety. Bakit ho napunta doon na ang NBI ay kailangan pang humingi ng assurance ng kanilang safety pag akyat doon sa bundok? Nagulat ho ba kayo doon, sir? Well, hindi na ako nagulat, no? Dahil nga alam ng NBI na may mini-maintain sila doon na private armed group. At nakita nga natin sa mga pictures na pinakita, no? Meron sila mga taong armado doon sa taas at naka-uniformado pa. Isipin mo naman kung NBI ka, 5, 6 o 10 lang kayo papasok sa area, para kayo kung hindi kayo sigurado doon na baka mamaya hindi kayo makalabas. Kita mo yung mga armado na yan, marami sila. So, naniguro lang rin yung NBI na hindi sila mapapasama kapag sila papasok doon. Fair enough. Now, because you were saying private army, ito pong
litrato na to, pinag-usapan din po ito. And you were saying as a cop, as a former PNP chief, you were saying that some of these guns, kasi you were trying to figure out kung totoo ba itong mga armas na to o hindi. To which, there was a part sinabi niya, yung nasa kaliwa ata ni Senyor Aguila or sa kanan niya ay mukhang fake. Pero yung nasa kaliwa ay hindi ka sigurado. Sir, tell us your assessment dito sa litrato po na ito at itong mga armas, alleged armas na mga ito, sir. Well, my first impression, no, at first glance, yung nasa to the right of Senyor Aguila, yung maigsi na firearm ay mukhang hindi nga totoo, mukhang kahoy or kahoy ba or whatever, basta it doesn't look genuine for me. Pero itong dalawa na mahaba na para sniper rifle diyan sa to the left of Senyor Aguila ay hindi ako makasiguro kung totoo yan o hindi. Pero makita mo naman, no, parang totoo. Hindi lang ako makasiguro. Was it established in yesterday's hearing that there is or was a private army, sir? Well, according to the witnesses, meron talaga silang minimaintain doon na mga by according to order yan eh. Yung pinakamagaling nasa Aguila ba yun ang tawag nun, Soldiers of Christ, then hanggang sa letter F, yung fetus, yung mga bata. Yan yung that's how they are sectorized, that's how they are organized. So, meron pa nga sinabi na ng isang witness na during their firearms training, tinuruan sila mag-assemble, disassemble ng rifle, ay nag-accidental firing, pumutok pa yung isang baril, mabuti na lang walang tinamaan. At every morning, kawawa nga yung mga bata, alas 2 pa ng madaling araw, nagigising na sila, mag-start na sila ng kanilang activities. Parang sobra pa sa PMA. Ang PMA, nagigising yung kadete, mga around alas 4 na para mag-prepare for the daily activities. Sa kanila, alas 2 pa, gising na mga bata. Nagsimula na sa kanilang mga exercises. Then hanggang sa forced labor, nagsimula na yung kanilang training. So, makikita natin na talagang meron silang minimaintain na private army. Kasi dinideploy nila yan sa palibot nila. Kaya nga, meron silang mga bata sinasabing Foxholes daw. Foxhole. But it appeared doon mga pulis na, dating pulis na membro ng SBSI, ang tawag lang daw doon ay Foxhole. Pero actually, they are not foxholes or running trenches, kundi yung makeshift lang na kubo na tinatawag ng mga bata na foxhole, kung saan doon nagjo-duty yung mga magagwardya sa perimeter nila. So more or less, meron talaga silang minimaintain. Yeah, so you're Pero convinced. records of FEO, sabi ng FEO ng PNP, lahat ng armas daw nitong mga dating police na around siyam na PNP nung sila ay nag-resign or nag-awol. Accounted ito lahat ng firearms ng dating PNP at yung kanilang personal firearms, yung personal licensed firearms na itong mga dating police ay sinurrender nila sa FAO. Okay. Nasa kustodya na ng gobyerno. So, per siya record missing. wala tayong official record na armas nila, pero we don't know about loose firearms. Kung meron sila maintain na loose firearms sa loob. Siguro, sir, Senator Bato, how do you reconcile what happened yesterday while there were a number of witnesses saying child abuse, child marriage, pinipilit po sila into sexual activities, child labor, and then you have the other group saying, hindi totoo yan eh, no such thing exists. Siguro ang storya dito is he said, she said. Ano po? How do you reconcile these conflicting statements? Paano ho kayo dadating sa isang conclusion kung sino ho ang nagsasabi ng totoo? Well, as an investigator, no, you have to observe yung inyong inimbestigahan, yung hindi lang yung kanya mga verbal messages, kundi pati yung mga non-verbal messages na nanggagaling sa kanila. At nakita namin na itong mga bata, mga inosente, mga 12 years old, na mga minor de edad, they have no reason to lie.
wala silang motibo. Wala kami nakita motibo para sila magsinungaling. You can just imagine, babae. Base sa ating kultura, ang babae, lalong-lalo na bata, 12 years old, ay walang rason yan na magsabi ng to the point na i-expose pa nila yung paninira ng kanilang uri sa kanilang pagkababae. Yung about rape and about the forced sex na pinipilit sa kanila, forced marriages, ay wala ko nakitang motive para magpresenta ng kasinungalingan itong mga bata. Alright. At doon naman sa mga matatanda, yung mga nagmamanage ng SBSI, nakita naman natin na yung kanilang consistent, uniform yung kanilang sinasabi na halata na may tinatago. They have all the reasons to make alibis. Okay. As a last question, Senator, why was yung next hearing, I believe, will be held sa Kapihan? Why was the decision to hold it there? And siguro yun na lang po. And I guess yung safety po ng lahat ng pupunta doon. Well, to show to them that the government is on top of the situation. Hindi kailangan matakot tayo pumunta sa area dahil marami sila at pwede silang mayroon silang private army. No, we can go there, but ipa-clear muna natin sa PNP, sa Philippine Army, ipa-clear natin yung area at puntahan natin. We will conduct an ocular inspection on the said area para malaman talaga natin first hand kung anong sitwasyon doon sa loob ng Kapihan, and ang hearing gaganapin natin doon sa poblasyon. Kung walang ibang available na space, no, siguro sa munisipyo. Kung pwedeng magpagamit yung munisipyo, gagamitin natin para sa ating Senate hearing. Sir, what's going to happen to the schedule is not yet fixed dahil we're busy kami ngayon sa budget hearing. Right. Kahit na naka-break ang Senado, marami pa rin budget hearings na kinakandak, and we need to be there para to scrutinize the budget of the different departments. And yes, sir. So what happens to the 4? They remain with the custody of the USAA until the committee so decides to lift the contempt order. Okay. Senator Bato de la Rosa, maraming salamat po sa inyong oras. Hope to speak to you again, sir, siguro after a couple of weeks. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you, Pinky. Thank you. Maraming salamat, Pinky. Good morning. Good morning. And before we go, CNN Philippines receives another recognition from this year's Asian Academy Creative Awards. Our senior anchor, Rico Hizon, was named the national winner for Best Factual Presenter. He will represent the Philippines at the final awarding ceremony in Singapore in December. Congratulations. And CNN Philippines will continue to bring you news you can trust. Thank you for joining us here on The Source. I'm Pinky Webb. You're watching CNN Philippines.